A reading from the Holy Gospel according to St. Mark. Glory to you, O Lord. A leper came to Jesus and kneeling down begged him and said, "If you wish, you can make me clean." Moved with pity, Jesus stretched out his hand, touched him, and said to him, "I do will it. Be made clean." The leprosy left him immediately, and he was made clean. Then, warning him sternly, he dismissed him at once. He said to him, "See that you tell no one anything, but go show yourself to the priest, and offer for your cleansing what Moses prescribed. That will be proof for them." The man went away and began to publicize the whole matter. He spread the report abroad so that it was impossible for Jesus to enter a town openly. He remained outside in deserted places, and people kept coming to him from everywhere. Sisters and brothers in Christ, the good news of our salvation. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning, dear everyone. Mayapayapak po. Tayo daw pong mga Pilipino ay punong-puno daw po tayo ng tinatawag nilang the culture of touching others. Tayo daw pong mga Pinoy ay punong-puno tayo ng culture of touching other people. Sense of touch. Ikaw, sa mo kaniti, kingamanong siswan, wari. Halimbawa po, sense of touch. Kapag kabata ka, normal na, natural na sa atin na nagmamano tayo sa mga matatanda. Ugali natin yan, kultura natin yan, bilang mga Pilipino. Bakit? Why do we do that? Nagmamano tayo sa mga nakatatanda sa atin, particularly to our parents, dahil ipinapakita natin yung paggalang natin o respeto natin sa kanila. What else? Kultura din po nating mga Pilipino. Halimbawang hindi na naiiba ang isang tao sa iyo kahit pa man din ikaw, hindi na iba sa kanya. Malapit kayo king metong at metong. Natural na normal na kaya katamo itang kakaulan ling tao. Diba? And we do not only do that we hug them or we embrace them, we also kiss them. Yung iba nga po, putang makipaggalamano na handshake. Yung iba, maliban sa handshake na tinatawag natin, ang ginagawa nila ay beso-beso. Kung sosyal ka, beso-beso daw. Totoo naman po, punong-puno po tayong mga Pinoy ng tinatawag nilang the culture of touching other people or touching others. Tayo na lamang po kapag halimbawang nasa loob ka ng simbahan, tayong palapasok sa simbahan, o king amanong siswan, dingawsan tamong kosyang, king pisamban, ding taong lamaning pisamban, dagis pisamban. Po, halimbawang nagdarasal ka, ano po yung paraan ng connection natin sa Diyos? It is through touching, paghawak. Kaya nga, masisisi mo ba ang isang tao, halimbawang nagdarasal siya, tapos yung isang kamay niya nakahawak, sabihin natin sa paanan o sa kamay ng isang imahe ng larawan ng halimbawang mahal na ina o ng Panginoong Hesukristo. Hindi natin masisisi ang taong ito kung ganun ang paniniwala niya o ginagawa niya dahil kultura na natin mga Pinoy yan. In our gospel for this Sunday, Jesus touches the untouchable. Jesus touches the untouchable. A leper came to Jesus, and kneeling down, begged him and said, "If you wish, you can make me clean." The leper prostrated. And what did the Lord do? Ano pong ginawa ni Jesus? Nanong ginawa na ng Ginoo? Inyang ikit na iting magkakasakit na tao. Sabi ng ating ebanghelyo ng pagbasa natin ngayong linggo, moved with pity, Jesus stretched out his hands,
touched him and said to him, I do will it, be made clean. Buri ko nga naning Ginoo, ing kumayab ka. Nasa ko, kaburiyan ko nga naning Ginoo, na mipaldan ka, at mipaldan niya pinitang tao. Kinahabagan po ng Diyos yung iniiwasan at pinandidirihan ng mga tao. Ibig sabihin, hinawakan po ng Diyos ang may sakit na tao. Tanong labang po, o ba't kaya kanita, na po, yung panahon ng Ginoong Yesus, o ba't kaya kanita, putang ating kang sakit na lepra, iwasan na ka, pandiriyan na ka, lalahutan na ka, at turing na pa ka na, no, makasalanan ka, tingkang lepre. Bakit? Kasi nga naman, baka mahawa sa yung ibang tao, baka ma-infect sa sakit mo o sa lepra mo, makatakot pinaman ko ito. But Jesus in the gospel touched and healed the leper. Lawan niyo po, medyo makatulang bagya. Ing iwasan da ring tao kanita, ing lalautan da ring tao, ing pangingilagan da ring tao, ing pandiriyan da ring tao, baligtad ding gewa na ning Ginoo. What did the Lord do? Lepita nepin tigkil tigkil pindiriyan niya, ingapin pumipaldan niya. Po? Kasi mas mahalaga kay Jesus, mas mahalaga sa Diyos ay hindi po yung mahawa siya. Mas pinapahalagahan niya ay yung maipakita niya, maparamdam niya ang kanyang awa. Hindi yung mahawa siya, mas mahalaga kay Jesus, yung awa niya, maipakita niya, maparamdam niya sa taong lumalapit at humihingi ng saklolo ng tulong sa kanya. What is infectious about God is His mercy, His love. Makanya naman po talaga lunos na pakalulo na pakamal na lugot na ni nga pong Ginoo. May ating tapong kilalang tao. Baka may kilala tayong tao, nakagawa po siya ng masama na ikinahihiya niya. Baka may alam tayo o kilala tayong tao na may kagawa yung makarineging biyena. At syempre, uling makarine, uling pikakarine, pisa nasa likod na normal na yan. Inililihim natin, yung dumi natin, yung baho natin, isinisekreto natin ito. And we ask ourselves, how do we see these people? Sige nga, halimbawa nagkamaling na itong tao, nadapa siya sa Kapampangan, may sakabya na tamo. How do we see them? How do we treat them? How do we see ourselves compared to them? Turing ba natin sa mga taong nadapa, sa mga taong nagkamali, sa mga taong nakagawa ng nakakahiya o kahiya-hiya, turing ba natin sa kanila ay makasalanan din sila o marumi sila? Turing ba natin sa kanila na kailangan ay iniiwasan sila? Turing tama karela na dapat mamarites lang. Ugali daw po natin yan. Pag alam nating may baho ang isang tao, kaagad-agad ikinukwento. Minsan po, nagbayad po ng monthly dues niya sa Chancery, sa Finance Department, sa kung saan po ako naka-assign na yun. Nagbayad po ang isang pare, nagbigay siya ng monthly dues niya sa Finance Department, sa Chancery. Napansin ko siya dahil ita po kasing kanakong opisina, makasarayang salamin mubalo nung at syuko, wala akong hanggang mabayad ka. Nakita ko siya. Lumabas ako sa cubicle ko. Tapos, Among, good morning po, bless po. Kapos sa kanya, Hoy, Among, kumusta na ka? Sabi niya sa akin. Tapos nagkwentuhan kami. Sabi niya sa akin, habang hinihintay po niya yung resibo niya, yung acknowledgement receipt niya na ginagawa ng cashier namin. Among, Kenny pa, nga nang makanya, lumabas po kami ng opisina, tapos nagkwentuhan, may pag-istorya kami, may pag-marites kami. Sabi po ng kapatid na pare, mas matanda po siya sa akin, Among, may kukwento ako sa'yo, sabi niya. Kaya okay mo ba yun Nana? Okay lang ba sa'yo to? Sabi niya. Mayroon daw pong isang pare sa parokya niya, dahil pinapagawa po niya, ongoing daw po, yung renovation ng Paris Convent. Siyempre, natural na normal na sa pare na humingi po siya ng tulong sa mga parishioners niya.
Meron daw pong isang politiko na nag-donate ng 30,000 pesos for the Paris Convent renovation. Ongoing kasi pinapaayos po. Ito daw po yung eksena. Habang nag-humili daw po si Father, nag-humilya siya, ang ginawa daw po niya, may nyadyang humingi siya ng tulong sa mga tao. Nakikita po ninyo yung Paris Convent natin, sabi daw niya sa humilya niya, pinapagawa po natin, ongoing po yung construction, yung renovation. Kayo po sanang may mga mabubuting puso, bukal sa loob ninyo na tumulong, welcome na welcome po yung mga donations. Sabi ni Father. So nagsisimba, yung isang politiko, nagsimba siya. Every Sunday naman daw, nagsisimba talaga siya. Ang ginawa daw ng politikong ito after ng misa, ng Santa Misa, the celebration of the Holy Eucharist, dumiretso daw po siya pumunta ng opisina. Sa Paris office, nadatnan niya yung secretary. Ibinigay daw po niya yung donasyon niya. 30,000 pesos. Okay, walang problema. Kaso, naging talk of the town. Makanyan po king parokya. Eman saguli, may kakalat. Nag-meeting daw yung PPC. Yun daw isa sa mga PPC officers, one of the PPC officers, nag-complain daw po siya, sabi niya, sa meeting nila dahil nabalitaan nga niya na may tumulong na politiko nagbigay ng donasyon para sa renovation ng Paris Convent. Sabi daw po niya, kailangan ta po bang tanggap sahog ng Menibatan King Marinat? Anak-anak. Ulitin ko lang po. Kailangan ta po bang tanggap sahog ng balong Menibatan King Marinat? Na nang magkwento ka na ako, niting matuwang pare. Well, yung PPC officer, hindi niya nakita yung clean intention of the donor. Mo naman lepitan Kusa sa kanya. Kusa siyang lumapit, nagbigay ng tulong niya. Malay natin, baka bukal sa loob niya, sa puso niya, yung pagtulong niya. Alam po ninyo, sa nabalitaan ko, piling-piling na ako mo po habang kukwento na ka na ako niting kapanadapari, kay bata sabi ko kaya, among, pangadita niya mo po, nung ninuman po itang PPC officer ay ta. Ako kaya. Sige na, lahat tayo dito. Kasama ako, walang exempted sa atin. Magtatanong po ako sa inyo, lahat tayo dito, kasama ako, who among us here, who among us is the purest and cleanest? Wala ni isa sa atin ang malinis. Wala ni isa sa atin na walang bahid dungis. At balo tamo mo pong bukod mo at kabud mo'y nga pong gino'y malinis. At alang bahid dungis. And we cannot deny the fact that all of us, we all have a skeleton in the closet. Itamongan po, ne po. Inyapin po lulugdaking pisampan Inyapin po sisimbata mongan Dahil gusto nating mabago yung puso natin tulad ng kay Kristo. Nagsisimba tayo dahil kailangan natin ng habag, ang pagpapatawad at pagmamahal ng Diyos. Itamongan po atintangan pong pisala sa likod na dinat kay biyata mo. Itamongan po atintangan pong kanya-kanyang busing king biyata mo. Pero anong kailangan natin? All of us, all we need is the mercy of God. Nakakabilib po si Jesus, di ba? Pansinin po ninyo si Jesu Kristo. Dahil bukal sa loob niya na tumulong siya, bukal na makatulong siya, ang yang nino ay mamili. Aso pa na lamo sana po. Muli nang sabyan, sa ating ebanghelyo, napansin po ninyo, bago pa man po sinabi ni Jesus na I do will it be made clean. What did He do? He stretched out His hands. Hinawakan na nga niya, hinipo na nga niya yung may sakit na tao bago pa man niya sinabing gagaling ka. Kaya pa mo kapag nasanang tilnane, itang tao, mipal dani, kinayap na. May mga great theologians po ang nagsabi na may kahinaan daw po ang Diyos. God has weakness, sabi ng mga great theologians. And what is the weakness of God? His weakness is His mercy. O tayo po pansinan, karas king tao, may nayay nga pong Ginoo.
Sa ating mga tao, hindi tayo kayang tiisin ng Diyos. Ibibigay at bibigay niya yung awa niya, yung habag niya, yung pagpapatawad niya, yung pagmamahal niya. Ang pagkakakilala kasi natin sa Diyos, perfect siya. He is a perfect God. Wala siyang kakulangan, wala siyang kahinaan. Lahat kaya niya. Pero, pag sa tao na, sa atin na, mahina siya. Bakit? Uli ngay nakataag yung tiisan di nga pong Ginoo. Ibiye at ibiyena, inglunos na kay kadama. Bilang panghuli po sa humilya ko, paalala lang po sa ating lahat. Our task, our mission, our task in this world is not to brag about how clean we are and then shout to the world how dirty other people are. Sabi po nila, mga tao daw kapag may narating sila sa buhay o alam nila wala silang kasalanan, ipinagmamayabang daw nila. Pero hindi po natin mission yon. Ang mission natin ay may pakita sana natin ang habag at pagmamahal natin sa ibang tao. Like God, we must infect each other with love and mercy. Taong mamamagmalinis mo. Ngunit taong kalupa na ni nga pong Ginoo, mapamakalulo at malugod kalupang tao. Amen? Amen. Please all rise. I believe